Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Nov9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po. Wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting, pati po sa paid advertisements, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Mataas na Kahoy, Batangas, kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang 2-story house and lot na fully furnished. May lot area po ito na 200 square meters at may floor area na 350 square meters more or less. Ito po yung nasa mataas na lugar kaya flood-free area. Ang estimated elevation above sea level ay 1,240 feet. Tahimik po ang lugar, sariwa ang hangin, at malamig po ang klima. Mula po sa main road, ito po'y walking distance o ilang steps lang po yan. Yan po sa likod ng sasakyan. Diyan na po ang main road. Kaya accessible din po ito ng public transportation. Yan po yung main gate o garahe. At tunghayan niyo po itong pasad. Maayos naman po ang structure. Ito po'y well-maintained. Reason for selling, nasa ibang bansa na po sila o for good na po sila doon. Kaya kailangang i-liquidate na tong property nila. Yan po ulit yung gate. At dito naman po yung pedestrian gate. Ito pong mga glass window ay meron pong security grill. At may ilang ornamental plants. Check po natin yung garahe. Ito po'y covered. Kasya po ang isang SUV. At dito naman po sa side ay meron pong sliding glass window with security grill. Lipat na po tayo dun sa kabila. Ito po yung dinaanan natin at yan po yung pedestrian gate. May ilang steps po ng hagdan dito. At yan naman po yung main door. Silipin po na natin itong balkonahe. At sa dulo po ay may malaking espasyo pa na pwede pa pong gawing garahe. At meron pong setback naman yan papunta dun sa likod ng bahay. Ito po yung balkonahe. Yan po yung sliding glass window with security grill. At matatanaw naman natin ang main door na may aluminum screen door. Naka-solid wood door na rin po. Ito po yung living area o salas. May sofa set. May display cabinet at TV rack. Naka-tile flooring. Dito naman po ay may display rack. Ito naman po yung dining area na meron din pong wooden dining set. May center lamp, then may mga sliding glass window with curtain at security grill. Naka-tile flooring na rin po ito. At sa dulo naman po yung kusina. Yan po yung hagdan o staircase at meron pong bar counter. Mamaya po akyat tayo dyan. At check po muna natin yung formal kitchen. Meron po ditong island. May kitchen countertop.
wall-mounted kitchen cabinet, stainless sink with faucet, kitchen window, at storage ng kitchen utensils. Sa dulo po ay meron pong access door na naka-aluminum screen door papunta naman dito sa service area. At yan naman po yung papunta dun sa garahe. Balik po ulit tayo dito sa loob. Yan po ulit yung formal kitchen. May kitchen countertop, may island, at meron pong kitchen cabinets. Check po muna natin ang powder room. Meron po itong water closet, tissue holder, hand wash basin, vanity mirror, tile bathroom wall, at meron pong bathroom window. Yan po yung powder room at labas na po tayo. Ito po ulit yung dining area. Sa dulo naman yung living area o salas. At dito naman po sa may living area yung main door. Ito naman po yung unang kwarto. Kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, itong kwarto na to ang para sa kanila. Malaki naman po ang espasyo, naka-tile flooring. Sa dulo po ay meron pong sliding glass window. Yun po yung dulo ng garahe. Meron po itong wardrobe, drawer and dresser, at meron din pong sariling banyo o toilet and bath. May walk-in closet, may drawer, at dito po yung banyo. May hand wash basin, vanity mirror, water closet. Meron din pong shower enclosure, shower, at bathroom window. Ito po yung naka-tiled bathroom wall. Yan po yung toilet and bath with walk-in closet dito sa unang kwarto o first bedroom. At lalabas na po tayo. Ito po yung hallway. Paglabas po natin dito ay yung dining area. Ito na yung bar counter at ito na po yung hagdan. Ito yung naka-wooden staircase at wooden handrail. Samahan niyo po ako, akyat po tayo. At nandito na po tayo sa second floor. Yan po yung hallway papunta sa mga kwarto. Dito naman po ay naka-ceiling cove design at may center lamp. Meron din pong console table. Check po natin itong pangalawang kwarto. Napakalaki po ng espasyo nito. Actually, pwede po itong maging entertainment room, music room, or pwede rin pong lagyan ng malaking glass window o wall para meron pong overlooking view ng Taal Lake. Yan po yung stock room at lalabas na po tayo. Yan po ulit yung hagdan at dito naman po yung hallway. At check po natin itong pangatlong kwarto. May bed frame and mattress, may wardrobe, drawer and dresser. Then meron pong malaking sliding glass window with curtain. Naka-wooden design ng tile flooring. At maayos naman po ang pintura ng ceiling at wall. Yan po ang third bedroom. Balik po ulit tayo dito sa hallway. Yan yung console table with vanity mirror. At ito naman po yung common toilet and bath. May hand wash basin, vanity mirror, water closet, may shower enclosure, tile bathroom wall, at meron din po itong bathroom window. Yan po yung common toilet and bath dito sa second floor. Balik po ulit tayo dito sa hallway
At ito naman po yung fourth bedroom. O pang-apat na kwarto, sa spasyo sakto lang, hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Meron pong bed frame and mattress with bedside table. May sliding glass window at wooden design ng tile flooring. Yan po yung pang-apat na kwarto. At ito naman po yung fifth bedroom o pang-limang kwarto na kung saan malaki naman po ang espasyo nito. Meron pong bedside table, bed frame and mattress, wardrobe, at may sliding glass window. Wooden design din po ang tile flooring. Naka-high ceiling din po at may wall-mounted na electric fan. Yan po ang pang-limang kwarto. At habang pinagmamasdan niyo po itong kabahayan, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Mula po sa public market ng Mataas na Kahoy o sa bayan mismo, ang distance is 1.4 kilometers at ang travel time is 4 minutes. Mula naman po sa Fernando Air Base, ang distance is 4.3 kilometers at ang travel time is 10 minutes. Mula naman po sa Lipa Town Center, ang distance is 5.1 kilometers at ang travel time is 11 minutes. Mula naman po sa De La Salle, Lipa at Robinsons Mall, pati po sa Mary Mediatrix Medical Center o Hospital, ang distance is 7.5 kilometers at ang travel time is 18 minutes. Mula naman po sa Lipa City District Hospital, ang distance is 9.1 kilometers at ang travel time is 24 minutes. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property ay yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 78.5 kilometers at ang travel time is 1 hour and 23 minutes. Opo, tama po narinig nyo. 1 hour and 23 minutes nasa Manila na kayo via Startol Expressway. Yan po ulit yung formal kitchen. Dito yung dining area, yung hallway ng first bedroom, at ito naman po yung living area o salas. Sa mga nag-skip po ng video, summarize ko lang po. Ito pong property ay nasa Mataas na Kahoy, Batangas. May lot area po ito na 200 square meters at may floor area na 350 square meters more or less. Ito po'y titulado, buhay po ang may-ari. Nasa ibang bansa po sila ngayon, kaya bebenta na lang nila itong property. Meron pong 5 bedrooms, fully furnished, at malapit po sa main road. Walking distance lang po, kaya accessible ng public transportation. Tahimik po ang lugar, sariwa ang hangin, at malamig po ang klima. Napakalapit lang po nito sa mga business establishments at iba pang government offices, especially sa Lipa. Wala pa pong 30 minutes, nandun na po kayo sa business district ng Lipa, Batangas. Yan po, tunghayan niyo po. Maayos naman po siya. Pati pintura, structure, wala po kayong ipapagawa dito. Binebenta po ito ni owner sa halagang 9.5 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regard to documentation. Kung may mga katanungan po kayo at gusto magpaset ng tripping dito sa property na to, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber, Telegram at Signal. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings,
Nov9 TV on the spot, Nov9 TV updates, at Nov9 TV house rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.